Sa unang bahagi ng atin pong natunghayan na kanyang pong mga salita sa oras na ito, mga kapatid, dito po sa Ephesians chapter 2, ang sabi po dito sa verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. Lahat po tayo, mga kapatid, tayo po ay, nung hindi natin nakilala si Lord bilang Panginoon tagapagligtas ng atin pong mga buhay, tayo po ay sumusuway sa ating pong Panginoon. Nagsabi niya dito, noong unay, patay kayo dahil sa inyong pagsuway. Ibig sabihin, mga kapatid, ng patay, hindi nakakausap. Tama po ba? Amen. Ang patay, walang nagagawa. Kaya't yung relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid, patay po, hindi natin nakakausap ng tama ang Lord. Bagamat maraming mga taong nagsasabi, Diyos ko, Diyos ko. Maraming mga taong nakakakilala na may Diyos. Tama po ba? Maraming nakakakilala sa pangalan ni Jesus. Ngunit nakakalungkot, mga kapatid, ang sabi po sa Matthew, hindi ang lahat ng nakapagsasabi o hindi lahat ng nagsasabi na Diyos ko ay papasok sa karen ng langit. Ibig sabihin, hindi sila napapakinggan ng Diyos. Ako niyo po ba? Hindi lahat ng nagsasabi, Diyos, Diyos, Panginoon. Hindi lahat ay pinapakinggan ng Diyos. Ang may karapatan lamang, mga kapatid, na pinapakinggan ng Diyos yung kanilang mga daing, yung mga taong tumanggap at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakukuha po ba natin? Yan po ang hindi alam ng maraming mga tao. Pero tapat ang Diyos, mga kapatid. At ang sabi sa Bible, mga kapatid, ang sino mang tumatawag sa akin, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Ang sabi po yan sa Acts, who shall call upon the name of the Lord, they will be saved. Lahat ng tumatawag sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, ay maliligtas. Yan po ang ating pong pakatatandaan. Kung bakit to kailangan nating tumawag sa ating Panginoon, kailangan mo ng kaligtasan. At ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, noong unay patay tayo dahil sa ating mga pagsuway at sa ating mga kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen po ba? Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ngunit salamat sa biyaya ng Lord. Amen! Nasumpungan tayo, mga kapatid, ng atin pong Panginoon. Nakasumpong tayo ng biyaya galing sa ating pong Panginoon. At take note, mga kapatid, ang biyaya ay wala sa tao. Amen! Ang biyaya, mga kapatid, ay wala kung sino-sino mang tao. Ang biyaya lamang, mga kapatid, ay galing sa Diyos. At ang sabi dito sa verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Sinusunod daw natin yung takbo ng mundo. Ano yung takbo ng mundo, mga kapatid? Masama. Lahat tayo ay nasa mundong ibabaw. Tama po ba? Ibig sabihin, ang lahat ng nakapalibot sa atin, mga kapatid, walang bagay na mabuti. Lahat ay masama. Amen po ba? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, nandito tayo sa mundo, mga kapatid, na paghahari ng kaaway na si Satanas. We are not in this world. We are not in this world, mga kapatid. Wala tayo, hindi tayo sa mundong ito. Andito tayo sa masamang mundo, takbo ng sanlibutan. Maraming mga tao ang mamamatay tao. Sila mga taong naiinggit sa iba, maiinggitin, suwail sa magulang. Yan po, mga kapatid, ang takbo ng mundo. Mas iniisip ang sariling kapakanan kaysa sa iba, yan ang takbo ng mundo.
Mayaman na nga, pinapayaman pa ang sarili. At hindi ko po sinasabi na mga kapatid na masama ang magpayaman. Pag ako po ang mayaman, mga kapatid, gagamitin ko ang aking kayamanan upang makapag-akay ako ng kaluluwa patungo sa Diyos. Ako niyo po ba? Sabi ng Bible, mga kapatid, gamitin niyo ang iyong kayamanan sa pagkikipagkaibigan sa sanlibutan. Kaya kapag ako ang nakasumpong, mga kapatid, biniyayaan ng Lord na maging mayaman, mga kapatid, ay hindi ko po ipagkakait ang mayroon po ako upang maging kaibigan ng mundo. Ibig sabihin, yung mga tao na wala pa sa Panginoon, gagamitin ko yung aking kakayanan upang maabot sila patungo sa Diyos. Amen? Amen? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Maliit man na bagay o malaking bagay na mayroon tayo, pwede natin itong gamitin para sa kaluluwalhati ng ating Diyos. Yung sabi ho dito, mga kapatid, sa verse 3, ang totoo'y tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuutan ng Diyos. O tingnan natin, kabilang daw tayo sa mga kinapupuutan ng Diyos. Kapag hindi pa natin tinanggap si Jesus as Lord and Savior, isa tayo, kabilang tayo doon sa kinapupuutan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, naghihintay sa'yo yung kaparusahan ng kamatayan. Yung puot ng Diyos, mga kapatid. Kabilang tayo doon, mga kapatid. At sabi po sa verse 4, subalit, amen, praise the Lord, ito po yung napakaganda. Na yung mga tao, mga kapatid, na naghihintay o tatanggap o tumanggap sa Panginoon, may naghihintay para sa Kanya. May pag-aasa para sa Kanya. Ang sabi ho dito, mga kapatid, ang sabi po sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Amen. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Napakasagana ang habag ng Diyos. Napakasagana ang habag ng ating Panginoong Hesus. Bagamat tayo ay nagkasala, mga kapatid, o nagkakasala, ang biyaya ng Diyos hindi nauubos. Ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na kahit minsan tayo ay lumalayo sa Diyos, ang habag ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi kailanman nauubos. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Tuloy-tuloy, dumadaloy ang kanyang pag-ibig sa bawat anak niya. Sa bawat isa po sa atin, tuloy-tuloy. Kaya ang sabi ho dito, mga kapatid, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen. Sa atin. Kabilang ako doon at kabilang kayo. At ang sabi ho dito sa verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Naligtas tayo dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kagandaang loob. Kung itutuloy ho natin ang basa, mga kapatid, napakaganda nito. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Amen. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang iglesyang ito, ang church na ito ay hindi nakapagliligtas. Walang church building na nakapagliligtas. Gaya ng sinasabi ng marami, mga kapatid, ng ilan.
na kapag papasok ka sa church, maliligtas ka. No, napakalaking pagkakamali. At yung mga iba, mga kapatid, sinasabi na kapag susunod ka sa taong ito, maliligtas ka. No, napakalaking pagkakamali. Walang tao na nakapagliligtas ng iyong kaluluwa. Walang tao, mga kapatid, na nakapagliligtas ng mga tao. Kahit ang sabi sa Bible, walang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat sasampalataya sa Kanya, kundi ang pangalang Jesus lamang. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Siya lamang, mga kapatid, ang pinanggagalingan ng kaligtasan ng tao. Kaya't huwag kayong magtitiwala sa kaninong mga tao. Amen. Umasa kayo sa biyaya ng Diyos. Huwag kayong wag niyong paniniwalaan, mga kapatid, yung mga tao, mga kapatid, na nagsasabi kapag papasok ka dyan, makakaranas ka na, maliligtas ka. Hindi ho ganun. Hindi po ganun ang itinuturo ng Bible, mga kapatid. Lahat, tandaan po natin ito, lahat ng mga bagay dito sa lupa, mga kapatid, ay nasisira. Amen. Lahat ng mga tao na pinagkakatiwalaan ng mga tao, mga kapatid, namamatay. Ang mga nanguna sa bawat mga denominasyon, mga kapatid, namamatay. Ang mga Chinese, Buddhist, mga kapatid, hanggang ngayon, patay si Buddha. Kukuha po ba natin? Lahat ng mga nagtatag ng religion, silang lahat ay namatay. Amen? Isa lang ang alam ko, mga kapatid, na nagtatag ng relasyon sa atin pong Panginoon, sa ating Ama na nasa langit. Isa lamang ang alam ko na nakapagligtas ng ating kaluluwa. Walang iba ang ating Panginoong Jesus na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po niya sa verse 7 or verse 8, mga kapatid, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga sabi po niya dito, kung hindi ngayon, o verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ang kaligtasan, mga kapatid, tandaan po natin ito, kung ano ang mayroon kayong kalakasan ngayon, wala kayong pagmamayabang, wala tayong may pagmamayabang sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Wala tayong may pagmamalaki. Walang sino man kakayahan mo, mga kapatid, na gumawa. Hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Kahit siguro gumawa pa tayo ng building. Na siguro kasinlapad ng ganyang kalapad na pader. Kahit gumawa ho tayo ganyang kalapad na pader, mga kapatid, sa ganang iyong karunungan, lahat po yan mawawasak. Na kapag dumating yung lindol, wala kang kasigurodang maliligtas ka. Amen? Amen po ba? Ang kaligtasan ay wala dito sa loob, mga kapatid. Wala sa building na ito. Ang kaligtasan, walang iba, nasa Panginoong Jesus. At ang sabi po sa John chapter 4, verse 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan. Amen. John chapter 14, verse 6. I am the way. Kaya't kung naghahanap po tayo ng daan patungo sa kaligtasan, wala sa tao, wala din sa building. Amen. Wala din ho, mga kapatid, sa atin pong kakayanan. Wala din po, mga kapatid, yung every Sunday na nandito ka.
Tandaan nun natin ito mga kapatid na hindi lahat ng pumapasok sa bahay panambahan, hindi lahat ay tupa. Nakukuha po ba natin? Alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Alam ng Panginoon kung sino yung mga tao. Alam ng Diyos ang Kanyang mga tupa. Kilala niya ang tinig ng Kanyang mga tupa. Hindi lahat ng nasa loob ng church, mga kapatid, ay tupa. Mayroon, mga kapatid, kambing. Tignan po natin, pag-aaralan natin ito. Pare-parehaso sila ng tinig. Pag nagme yung kambing, ganun din ang tinig ng tupa. Niyo po ba? Nakukuha po niyo po? Amen. Kaya't ang relasyon sa Panginoon, mga kapatid, walang maitatago sa harapan ng Panginoon. Kilala niya, mga kapatid, yung kanyang mga anak. Kilala niya ang tinig natin. Kilala ng Diyos kung sino tayo. Kahit walang sino mang wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid, sa harapan ng ating pong Panginoon. At verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Verse 10, at dito ko po hinango yung aking pong topic, mga kapatid, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihahanda nung una pa man upang gawin natin. At ang ating pong pamagat sa oras na ito, mga kapatid, know your identity. Kapag papasyalo tayo at papasok ko tayo sa SSS, sa GSIS, sa Pag-ibig, kahit sa SM, di ba? Kapag nasa trabaho ka, anong unang-unang hinahanap sa'yo? No ID, no entry. O kanyo po ba? Amen. Kapag membro ka sa isang samahan, pagpapasok kayo pa, may meeting, mayroong seminar, kinakailangan mo ng ID. No ID, no entry. At naniniwala po ako, mga kapatid, lahat tayo ay mayroong identity. Amen. Hindi ka tatanggapin ng isang kumpanya. Kunwari, nagtatrabaho ako sa Rupali Group of Companies. Tapos pupunta ako dun sa motor trade. Hindi ako basta-basta i-entertain o papapasukin. O ano po ba? Dahil alam nila, yung identity ko ay nasa Rupali Group of Companies. O ano po ba? Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga ng identity. Alam mo yung identity mo. Alam mo kung sino ka. Ang tanong, alam po ba natin kung sino tayo? Napakahalaga po niyan. Sa pagharap sa Panginoon, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, know your identity. Knowing your identity, understanding who really true you are. Know your identity, understand this. Who really true you are. Dapat alam natin kung sino tayo. Dapat malaman natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ano po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Who are you in the sight of God? Number 1, mga kapatid. Unang-una, you are forgiven. Amen. Sabihin natin sa ating sarili, I'm forgiven. Pinatawad ako ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo pinatawad ng Diyos. Kahit gaano karami yung ating pong mga kasalanan, kahit gaano karami yung ating mga pagkukulang, kahit gaano karami yung mga nagawa nating sa ating pong mga nakaraan, you are forgiven.
Amen? You are forgiven. Yan ang ilagay ninyo sa inyong mga isip at ang inyong mga puso. Lahat o tayo pinatawad ng Diyos. Kung magkakamali pa man tayo mga kapatid sa mga darating na panahon, magkakamali tayo mamaya mga kapatid, you are forgiven. Pinatawad ka na ng Diyos. But we need to confess our sin. Kung alam natin na pinatawad na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, kung magkakasala tayo, hindi natin sinasadyang pagkakasala, mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Confess your sin. Magsisi. You are forgiven. Sa Ephesians chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Sabi ho niya dito, tinubos tayo ni Kristo, hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos, kundi tinubos tayo. Kung hindi tayo tinubos ng Diyos mula sa mga pagkasalanan o nagawa na ho nating mga pagkakasala, kapag hindi tayo lumapit sa Kanya mga kapatid, kapag hindi tayo tinubos ng Diyos, mayroong kabayaran ng kamatayan. Amen? Mayroong kabayaran ng kamatayan. Ang kabayaran ng kamatayan ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang sabi doon, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya ang tagapagligtas ng ating buhay. Tinubos tayo. Hindi lamang tinubos mga kapatid, kundi pinatawad. Diba? Napakalaking biyaya ng Diyos. Amen? Yung biyaya ng Diyos. Pinatawad ka na, mga kapatid, tinubos ka pa. Ako niyo po ba? Nakasanla ho tayo, tinubos ka ng Diyos. Kanino tayo nakasanla nung tayo makasalanan? Kay Satanas. At hinango tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen po ba? To God be the glory. At salamat sa Diyos mga kapatid, nakasumpong tayo at nasumpungan tayo ng Diyos. At take note mga kapatid, hindi natin hinanap ang Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. At nasumpungan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. Ang kwento sa Bible, mga kapatid, mayroong 100 tupa, mga kapatid, at wala yung isa. At iniwan ng Panginoon yung 99, mga kapatid, at hinanap yung nag-iisa na tupa. Ganyan tayo kahalaga sa harapan ng Panginoon. Ako ay nawala, ngunit nasumpungan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. To God be the glory. Ganoon kasagana ang kanyang kagandang loob. Amen. Ganoon kasagana ang kagandang loob ng Diyos sa akin at sa iyo. Kanina mga kapatid, nagpupuri tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Panginoon. Nararamdaman ko mga kapatid sa akin habang ako po ay kumaawit, habang ako po ay nakatayo sa inyo pong harapan mga kapatid, nararanasan ko yung pagyakap ng Diyos sa aking buhay. At marahil, marami din sa inyo na hinihipo ng Diyos. Marahil mga kapatid, nangungusap ang Diyos sa bawat puso natin. Marahil pinapadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi po sa Matthew chapter 7, mga kapatid, ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Humingi kayo at kayo'y bibigyan
Sabi ng Diyos. Amen. Ganyan ang kasagana, mga kapatid, ganyan kasagana ang biyaya ng Diyos, ang kagandaang loob ng Diyos. Kung hindi maganda ang kalooban ng ating Panginoon, hindi tayo naabot ng kanyang biyaya, mga kapatid, wala tayo ngayon dito. Amen. Salamat, mga kapatid, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kagandaang loob, in-extend niya sa tao at siya yung taong yun ang ginamit ng Diyos upang mailapit ka sa Panginoon. May kaparaanan ng Diyos upang abutin tayo. Hindi bababa ang Diyos, mga kapatid, tatapikin ka, magsisi ka sa iyong kasalanan. Hindi ho ganon. May gagamitin ang Diyos para palalahanan ka. Kung bakit kayo narito, mga kapatid, may ginamit ang Diyos. Amen. Kahit ang bawat isa po sa atin, mga kapatid na narito, pwede tayong gamitin ng Lord sa kanyang kapurihan. Pastor, hindi naman po ako fluent na magsalita ng dire-diretso. Hindi po ako marunong mag-share. Isa lamang po yung alam kong verse. Minsan Pastor, natatakot ako, nahihiya po ako. Mga kapatid, gagamitin kayo ng Lord. Amen. And if you are willing to be used by God, mga kapatid, God will use you mightily. Amen. Ang sabi ni Moises, sabi niya, Panginoon, utal-utal po akong magsalita. Utal-utal akong magsalita, Panginoon. Kapag sinasabi nating utal-utal tayong magsalita, hindi mo kaya, iba yung gagamitin ng Lord. Ba? Kukuha niyo po ba? Kahit wag natin, mga kapatid, na sasabihin, Lord, utal-utal akong magsalita, nahihiya ako. Hindi ho ganon. Kukuha niyo po ba? Lato tayo may kakayanan. Iba't ibang kaparaanan ng Diyos upang maipagamit natin ang buhay natin sa ating Panginoon sa kanyang kapurihan. Minsan ginagamit, mga kapatid, ang kasipagan natin upang makaabot ng kaluluwa. Minsan ginagamit ng Lord yung mga pananalita natin, kung paano tayo mag-isip ng tama, kung paano tayo lumakad, gagamitin ng Lord po ang lahat. God's forgiveness is complete and permanent. Amen po ba? Ang pagpapatawad ng Diyos, mga kapatid, is complete. Amen. Gina-justify tayo ng Lord. Nililinis tayo ng Panginoon. O ano po ba? Kung dati-dati, mga kapatid, isa tayong basahan, nung tayo ay nagtiwala sa Panginoon, nililinis tayo ng Diyos. O ano po ba? Ganyan ang biyaya ng Lord. Nakakita na po ba kayo ng bagay na puting-puti? Ayan, tingnan natin yung kurtina. Di ba? Puting-puti yan. Amen? Ilagay mo yan sa putikan, anong mangyayari? Madudumihan. Di ba? Nung dati maputi ka, nung tayo po ay makasalanan, mga kapatid, nandun tayo sa putikan. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus, by His blood, amen, by His stripes, you are forgiven. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, you are loved. Knowing your identity, mga kapatid, alam mo yung sarili mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay kamahal-mahal.
Amen? You are loved. Jeremiah 31 verse 3. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Amen? Pangako po yan ng Diyos. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Lord, mga kapatid, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y, mga kapatid, sa simula, in the beginning, sa simula pa'y inibig na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Sa simula pa, mga kapatid, sa mga pananampalataya na mayroon na tayo, mga kapatid, simula nung nakilala natin si Jesus as Lord and Savior, simula nung tayo po ay nanampalataya sa Kanya, mga kapatid, inibig na tayo. Inibig na tayo ng Panginoon. Na kahit yung mga mata natin sarado, mga kapatid, yung mga tainga natin sarado, mga kapatid, inibig tayo ng Diyos. Kapag sinabing mata natin ay hindi natin nakikita yung biyaya ng Lord. Hindi natin naririnig, mga kapatid, yung mga gagawin ng Lord sa buhay mo. Pero ang sabi sa Bible, mahal tayo ng Panginoon. Ay, ito po yun. Kung bulag ka, hindi mo makikita. Tama po ba? Hindi ka pwedeng makapaghanap. Kaya ang Diyos ang naghanap sa'yo. Hindi tayo pwedeng akayin ng kapwa nating bulag dahil parehas tayong mahuhulog sa hukay. Kaya kapag yung bulag ang nag-akay sa'yo, hawakan mong mabuti. Amen! Kapag may hindi Kristiyano at ikaw ay nakakita naman, hawakan mo siyang mabuti. Hawakan mo siyang mabuti, mga kapatid, at hayaan mo ang Diyos ang siyang maghanap. Amen. Dahil isa tayo sa hinanap ng Diyos, nahanap ng Panginoon, mga kapatid, nung minsan tayo ay makasalanan. Ngunit pinatawad tayo ng atin pong Panginoon. Pangatlo, ito po yung napakaganda. We are forgiven, we are loved, mga kapatid, and God not condemn us. Amen po ba? Hindi tayo kundem ng Lord. Romans chapter 8 verse 1. In Christ, mga kapatid sa English, in Christ, there is now no condemnation. Amen! Sabi po niya, kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kung ano man po yung nagagawa nating mga pagkakasala, God not condemn us. Hindi tayo kinondim ng Lord. Nung tayo ay lumapit sa Kanya, mga kapatid, yumuko tayo sa Kanya, mga kapatid, nagpakumbaba tayo sa Panginoon. Hindi niya sinabi, kapatid, dami-dami mong kasalanan. Hindi sinabi ng Lord po yun. Hindi sinabi ng Panginoon, anong karapatan mo na lumapit sa akin? Hindi niya sinabi ng Lord po yun. Ang sinabi ng Panginoon, come. Amen. Ang sinabi ng Panginoon, halika. Halika at yayakapin kita at papadama ko yung pag-ibig ko. God never condemn you. Hindi niya ipinadama, mga kapatid, na ikaw ay lugmok. Hindi niya ipinadama, mga kapatid, na ikaw ay nasa putik. Na ikaw ay masama. Ang ipinadama ng Panginoon, mga kapatid, yung kanyang pag-ibig. Amen?
God never condemn us. Do not keep your identity. Huwag nating itago ang ating identidad. Amin po ba? Number one, na ikaw ay mayroong, alam mo yung identity mo, mga kapatid, you are forgiven, you are loved, and not never condemn us. Do not keep your identity. Do not hide your identity. Ano ibig sabihin, mga kapatid? We are the sons and daughters of Christ. Amen. Tayo ay anak ng Diyos. Nung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, binigyan tayo ng karapatan ng maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. We are the sons and daughters of God. That is our identity. You are the sons and daughters of God. Anak ako ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang identity mo. Ngayon, ang sabi mga kapatid, do not hide your identity. Amen? Huwag mong gagawin. Sabi nga nila, mapapahamak ka. Do not hide your identity. Do not keep your identity. Huwag mong itago yung identity mo. Dapat lagi kang nakasuot. Di ba? No ID, no entry. Pagpapasok ka sa PSU, sa lahat ng mga school, hahanapin yung ID mo. Dapat lagi mong dala-dala yung ID mo. Ang pagsuot ng ID ay nasa tama. Di ba? Ang ID, mga kapatid, yung may legs ka, di ba? Sinusuot. Hindi ang ID, nakasuot dito, lumalabas yung eyelids. Yung iba, di ba, sinisipit? Di ba? Tama po ba? Ang pagsuot ng ID, nasa tama. O nasa tama. Dito dapat tama. Tama po ba? Pero yung iba, nilalagay dito. Sabi sa ating pong pinag-aaralan, keep your identity. Do not hide your identity. Amen. Do not hide your identity. Kapag dala-dala mo yung ID mo, yung pagkakilala mo sa Panginoon, mga kapatid, makikita yan ng ibang tao. Habang ikaw ay naglalakad, sasabihin nila, oh, yan yung born again, kapitbahay namin yan. Lagi kong nakikita yan na nag-pray, praise, and worship. Lagi kong nakikita yan na umaawit sa Panginoon. Kapag nakikita ko yan, na-bless ako. Di ba napakagandang pakinggan? Kaya po ba? Hindi sasabihin ng tao, born again ba yan? Ay, born again pala yan. Bakit ganon? Parang Armalite kung magsalita. Kapag kaharap niya yung mga tao, iba't iba yung lumalabas sa kanyang bibig. No, that is not your identity. Amen. Your identity, you are the light of this world. Do not hide. Kasi ang liwanag, mga kapatid, hindi mo maitatago. O niyo po ba? Hindi mo maitatago ang liwanag. Kapag ikaw ay nasa madilim na lugar, kahit kaunti lang na liwanag, mga kapatid, makikita at makikita. Amen? Amen po ba? O, di ba pansinin niyo yung mga taong nasa ibang bansa na mga maiitim, di ba? O, kanya? Sabihin na lang natin, di ba pag gumiti silang puti-puti ng mga ngipin, di ba? Kahit sa madilim nakikita mo? Tama po ba? O, di ba? Ganun ang liwanag. How much more yung identity mo na nagliliwanag ka sa mga tao, di ba? Uy, born again yan. Kristiyano yan. Amen. Maraming mga tao ang mabibless sa'yo. Maraming mga tao, mga kapatid, ang magpapatunay na ikaw ay born again.
na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya. Na kapag ikaw ay lumalapit, mga kapatid, parang pag ikaw ay, pag may agrarampunot, kapag may mga taong mga nagtitipon, tapos lalapit ka sa kanila, di ba? Gustong-gusto nila. Hindi yung iniiwasan ka. Ano niyo po ba? Why we need our identity. Bakit natin kailangan na malaman natin yung identity natin? The people will know that you are in Christ. Dapat malaman nila ng mga tao, ang mga tao, na alam nila, ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ito po yung mga ibig sabihin, mga kapatid, na tayo pong lahat, dapat ay alam natin yung identity natin. Unang-una, mga kapatid, the people will know that you are in Christ by means of, sabi niya dito, number 1, faithfulness to others. Maging tapat tayo sa iba. Unang-una na maging tapat tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Maging tapat tayo. Dapat maging tapat ako sa inyo. Maging tapat kayo sa akin. Magtapatan tayo. Hindi magtapat-tapatan, ha? Dapat maging tapat tayo sa isa't isa. Amen. Maging tapat tayo sa isa't isa. Ang hirap kayang maging tapat. Kanya po ba? Amen. Subukan mong magtapat or sabihin mo na lang, tapat ka sa buong linggo. Sa buong isang linggo, sinubukan mong naging tapat. Yung pagtatapat mong nyo, magkamali ka lang ng isa. 'Di ba? Mawawala ang lahat. Kanya po ba? Amen. Pero pag sinusubok natin, mga kapatid, patuloy tayong nagtatapat, mga kapatid, sa mga kapatid, patuloy tayong nagtatapat sa kanila, patuloy akong nagtatapat sa inyo, at patuloy kayong nagtatapat sa loob ng church, mga kapatid. Sinasabi lang natin, mga kapatid, you are faithful. Maging tapat tayo sa isa't isa. Luke chapter 16 verse 10. Luke chapter 16 verse 10. Nagsabi ho dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen. Kung mayroon kang bagay nga, mga kapatid, na pinapahalagahan mo ngayon, maliit na bagay na pinapahalagahan mo ngayon, at ito ay inalagaan mo, pinagyaman mo, di ba? Sabi sa Bible, ang pinagkakatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Alam niyo po ba? Sabihin, ang Diyos, mga kapatid, ang siyang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Kaya nating magtrabaho, kaya nating ibigay yung pinaka-the best na paghahanap buhay natin, mga kapatid, pero ang nagbibigay lahat ng biyaya, walang iba, ang ating Panginoon. Ang lakas galing sa Lord. Ang talino galing sa Panginoon. Yung kakayanan galing sa Lord. Be faithful to others, mga kapatid. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, papagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. Kung ikaw ay nanluloko ng iba, unang-una, niluluko mo yung sarili mo. O, niyo po ba? Kung nanlalamang ka sa iba, yung sarili mo ang nilalamangan mo. O, niyo po ba?
Kaya't maging tapat tayo sa isa't isa. Amen. Sabihin natin, Lord, maging tapat ako ngayon. Magiging tapat ako, lalo na sa mga kapatid. Kapag mayroon kayong mga pinagdadaanan, mga kapatid, maging tapat kayo kay pastor. Sabihin ninyo, pastor, ganito po yung pinagdadaanan namin. Maging tapat kayo. Amen. Alam ba ni pastor yung ipapanalangin ko kung hindi kayo nagsasabi sa akin? O, kanya po ba? Hindi naman po ako propeta na alam ko yung mga pinagdadaanan ninyo. Nagugulat na lang ako, si sister, si brother, wala. Malalaman ko na lang sa mga susunod na araw, may pinagdadaanan pala yung kapatid. Diba? At para sa akin po yun, nalulungkot po ako sa bagay na yon. Bakit si pastor hindi pa magkakatiwalaan? O kanya po ba? Kinakailangan ninyong sabihin sa akin, mga kapatid. Kinakailangan kayong mag-open up ng iyong mga nararamdaman, ng iyong mga nararanasan, mga kapatid. Amen po ba? If we are faithful, Proverbs chapter 28, verse 20. Proverbs 28, verse 20. Ang taong tapat ay mananagana. Amen. Amen. Kapag tapat tayo, sabi sa Bible, mananagana ka. Amen. Hindi lang sa mga bagay. Maging sa physical, maging sa spiritual. Sabi niya dito ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Kaya't dito, mga Kristiyano, mga kapatid, na alam natin yung identity natin, ina-enjoy natin yung pagpapala na binibigay ng Lord. Amen? Yan po kasi yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. Naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang, sabi ng ating Panginoong Yesus. John chapter 10, verse 10. Ina-enjoy natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Sa mga magulang, enjoy natin ang buhay natin kay Kristo. Amen. Mag-enjoy tayo. Sa mga kabataan, enjoy ninyo ang buhay ninyo. Tayo ay na kay Kristo Jesus. Huwag nating i-enjoy ang ating buhay sa sanlibutan. I-enjoy natin ang buhay natin sa presensya ng Lord. Amen po ba? Purihin po ang atin pong Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, hindi lamang po maging faithful tayo sa mga iba or maging faithful tayo sa isa't isa. Pangalawa, dapat mahalin natin ang isa't isa. Amen. Magmahalan tayo isa't isa. Kahit kung minsan ako po ay kinakausap ko yung mga tao, yung kinakausap ko yung mga ibang mga kapatiran, mga kapatid, pinapaalalahanan, minsan sinasaway dahil may nagawang mali. O niyo po ba? Pinagsasabihan. Bakit? Dahil mahal ko sila. Mahal po ba natin ang isa't isa, mga kapatid? Amen. Sabi dun sa isang awitin, you're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He come. There's no food that can defeat us if we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Diba? Amen. As long as there is love, we will stand. Mananatili tayong nakatayo. May pagmamahal.
sa ating pong mga puso. Ang hirap-hirap po kayang magmahal. Kasi kapag nagmahal ka, yung pagmamahal mo, ibabaling mo sa tao, o kaya yung pagmamahal niya ay talagang, mahal ako niyan, hindi ako sasaktan. Nagkakamali ho kayo. Ang tao, mapanakit. Dahil kalikasan ng tao, mga kapatid, ang nananakit. Huwag kayong umasa sa pag-ibig sa isang tao dahil sasaktan ka. O niyo po ba? Alam ko po yung sinasabi ko, mga kapatid. Kahit kapag pipiliin mong magmahal, mga kapatid, unang-una, love the Lord your God with all of your heart, with all of your might, with all of your soul. Amen! Palapakan po natin ang Lord. Loving others. John chapter 13, verse 34. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Amen? Magmahalan kayo. Magmahalan kayo, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman ang gayon din naman magmahalan kayo. Mahal tayo ng Diyos, tama po ba? Sabi sa Bible, kung naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, ganon din ipaparanas ninyo ang pag-ibig natin sa kapwa natin mananampalataya. Sa bawat isa po sa atin. Amin po ba? Hindi tayo, mga kapatid, na nagsisilipan ng kahinaan. Dahil lahat naman tayo, mga kapatid, ay may kahinaan. Amen? Mas piliin natin na kapag nanghina yung ating mga kapatid, itaas natin siya. Buhatin natin siya. Amen? Huwag natin siya kapag mahina yung ating mga kapatid, huwag natin siyang itutulak pababa. Hayaan natin, kapatid, halika, itataas kita, bubuhatin kita, sasamahan kita sa mga pagsubok. Amen? Sasamahan kita, kapatid. Dahil minsan naranasan na din natin ng bumagsak, naranasan din natin, mga kapatid, ang manlupaypay, naranasan din, mga kapatid, ang nadapa. Huwag mo nang iparanas sa iba, kundi ang iparanas mo kung paano ka bumangon. Amen? Kung paano ka tumayo. Yun ang iparanas mo sa kanila. Dahil una, mahal mo sila. Mahal mo sila. Hindi lang yung pagmamahal mo nakafocus lang sa iisa o nakafocus lang sa dalawa. Ang mga magkakapatid sa Panginoon, mga kapatid, ay nagmamahalan. Amen? Nag-uunawaan. Amen po ba? Nagmamalasakitan. Dapat makakaramdam ka ng pag-aalala kapag napakinggan mo or nabalitaan mo na yung kapatid ay ganito yung mga pinagdadaanan, dapat makakaramdam ka ng pag-aalala sa kanila. Na yung pag-aalalang yun, mga kapatid, ay idudulog mo ito sa Panginoon. Na ikaw, mga kapatid, ay luluhod sa Lord. Ilalapit mo siya sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo yung kapatid kong ito. Nakakaranas siya ng pagsubok. Nakakaranas siya ng suliranin sa kanyang buhay. Samahan mo po siya. Kukuha niyo po ba, mga kapatid? Hindi yung sasabihin mo, gunggunam. Hindi po ganun. Ang magkakapatid sa Panginoon. Kukuha niyo po ba? Huwag nating sasabihin, buti nga sa'yo. Huwag nating sasabihin yung ganun. Dapat ang maging kaparaanan o paraan ng tao na nagmamahal sa Lord, mga kapatid. Panginoon, idinadalangin ko yung kapatid kong ito. Sa kanyang kahinaan, palakasin mo siya. Naunawaan niyo po ba si Pastor? Amen? Hallelujah. Praise the Lord.
In 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 8, sabi po niya doon, Beloved, let us love one another. Amen? Utos yan ng Panginoon. Beloved, ang mga kinakausap po dyan, mga kapatid, yung mga mahal ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, yung mga nasa Bethany International Church. Beloved, let us love one another. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Yung pag-ibig ay galing sa Panginoon. Everyone who loves has been born of God and knows God. O niyo po ba, kapag ikaw ay isinilang, mga kapatid, ikaw ay binago ng Diyos, dapat alam mo kung paano magmahal dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi nga, spread love. Verse 8, whoever does not love, that does not know God, because God is love. Beloved, let us love one another, love one another. For love is of God. Ano pa? And everyone is born of God and knoweth not. He that loveth God, knoweth that God, for love is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. May awit yun eh. Let us love one another. Amen po ba? Kung ikaw ay nag-fail, mga kapatid, don't look. Mga kapatid, huwag mong titignan na ikaw ay nagkamali. Huwag mong titignan yung kanyang pagkakamali. Tignan mo kung paano mo siya iangat o paano mo siya i-care. Paano mo siya mamahalin. Amen? Amen po ba? Ganyan ang magkakapatid sa Panginoon. Ganyan tayo dapat nagmamahalan ng mga Kristiyano. First John chapter 4, verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Sino mang nabubuhay ng pag-ibig, sa pag-ibig, mga kapatid, ay kayang-kaya niyang magmahal sa iba. Dapat mamuhay tayo ng may pag-ibig sa ating mga puso. Amen. Mabuhay tayo, mga kapatid, ng may pag-ibig sa ating mga puso dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tapat ang Diyos, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman ang kanyang pag-ibig kailanman hindi magbabago. Kahit mga kapatid, magmahalan tayo sa isa't isa. Amen. Because that is your identity. You are loved, you are forgiven, mga kapatid, and not never condemn you. That is your identity. Our identity in Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. Let us all stand, mga kapatid. Be faithful to others and loving others. Magmahalan tayo sa isa't isa, maging tapat tayo sa isa't isa, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, ito yung gampanin natin. Masasabi ko na gampanin natin, mga kapatid. Let us love one another.